Video ito ay i-vinyl wrap natin yung grab bar ng ating dalawang Honda Click. Ano nga ba yung advantage at disadvantage ng pagsasagawa nito at kung paano step by step process ng pag-vinyl wrap ng ating mga grab bar. Ayan, diretsahan na yung main purpose ng pagkukulay ng mga grab bar sa mga hindi nakakalam ng grab bar. Ito po yan, yung hawakan sa likod. Yung main purpose po niyan basically is aesthetic purpose lang. Tsaka para yung dating is one tone color lang. Kasi nauuso ngayon, tsaka maganda rin naman tignan. Isang kulay lang yung fairings hanggang sa grab bar po natin. Kumbaga kung anong kulay nito, is ganun din yung kulay nito. Also dun sa puting click, kung anong kulay nung body, ganun din yung grab bar. So, parang one tone color lang siya. At kung makikita nyo naman sa ina-upload natin shorts, napakaganda niya tignan pag one tone color. So, may two options tayo sa pagkukulay ng grab bar po natin. Pwedeng repaint po yan at pwedeng vinyl wrap. So tayo, napili natin yung vinyl wrap. Kasi ito si Scarlett natin, vinyl wrap po siya eh. Hindi po siya repaint. Kung kaya naman magmamatch itong kulay na to, swak na swak, dito sa grab bar po niya. Dito naman sa kulay puting click, pwede namang i-repaint yan kagaya ng ginawa natin sa side skirt. Sa side skirt kasi repaint. Kung ano yung process na ginawa natin doon, pwedeng i-apply natin dito. Pero wala kasi tayong stock ng pintura ngayon, kung kaya naman tatry natin siyang i-vinyl wrap. So itong vinyl wrap na to, ito yung balak kong ilagay sa side skirt noon, kaso hindi natuloy. Nag-repaint na lang tayo. Kung kaya naman tatry natin siya dito sa grab bar. So yun, nasa inyo na kung anong option yung pipiliin nyo. Pero may mga nakikita naman ako na kulay puting click, binivinyl wrap nila yung grab bar nila at hindi naman siya masyadong malayo, lalo na yung pinili nating kulay. Malapit naman dito sa body color ng click na to. So if ever man, lalagay ko ng link ng vinyl wrap na gagamitin po natin, katulad lang itong blood red, white, or kung anong mang trip nyo na kulay. So pangalawa, bukod sa aesthetic purpose, pangalawang purpose po ng pagkukulay ng grab bar is for protection. So kung gusto nyo mang protektahan yung stock na kulay nito, or ayaw nyong nagagasgas, kasi ito actually prone to sa gasgas eh. Yung click version 2 ko nun, si George, yung kulay itim, kung makikita nyo sa mga previous video natin, sinaunang video natin, ang dami niyang gasgas guys. Actually nirepaint ko siya ng boss ni pa yata yung pinang-repaint ko nun. Ang pangit ng dating. So pag na-repaint na natin siya, iba na yung dating, kasi itong grab bar natin parang may glitter effect siya, or kakaiba yung kulay niya kasi ano eh, manufacturer repaint to. Kaya naman hirap hanapin tong kulay na to. So kung gusto niyo protektahan yung mga ano nyo, grab bar, ayaw nyo magasgasan, tulad na lang nito, may nakita na akong konting gasgas. Ayun o. Kung gusto nyo ma-lessen, ma-maintain yan, at katagalan, pwede nyo rin naman baklasin tong vinyl wrap. Yun, ito yung paraan natin para maprotektahan yung ating mga grab bar. So yun, start na natin tong video. Napaka basic lang naman, halos same lang naman siya sa ginawa natin dito sa body ni Scarlett na naka-vinyl wrap. Ayan, mga hindi nakapanood ng video ng pag-vinyl wrap natin ni Scarlett, ito po yan. So same procedure lang din. Balik, hindi na po natin siya lilihain. Syempre tatanggalin po natin siya dito sa ating mga motor. Gamit lang po tayo ng 12mm, tatlong bolts lang yan. Buksan lang natin upuan. So yan, tanggalin lang natin yung grab bar ng dalawang motor na yan. Tapos start na natin yung pag-vinyl wrap. Yan, natanggalan natin tatlong bolts, baklasado na. Next step natin, lilinisan natin para malinis na malinis. Wala pong nakaumbok or nakadikit kapag bininil wrap po natin. Tapos lalagyan natin ng alcohol, papahiran natin para all good. So yun, ay, hindi naman tayo malilito, tsaka same lang naman sila, version 2, version 3. Linisin lang muna natin yan. Ayan, nalinis na natin at napatuyo yan. So papahiran na lang natin ng alcohol para matanggal yung residue. So sa mga nagtatanong kung sulit ba to kahit bago pa yung grab bar natin, sulit naman kasi removable naman po yung mga vinyl wrap po natin. Also sa quality ng vinyl wrap, napatunayan naman po natin kay Scarlett natin na tumatagal siya, hindi naman siya agad natutuklap, basta maganda yung pagkakalagay. So at sa advantage at disadvantage, advantage po ng vinyl wrap, pwede po natin siyang tanggalin anytime na gusto po natin tanggalin siya at makita po yung stock na grab bar po natin. So hindi naman po siya madadamage kasi parang sticker lang to.
So kahit idikit po natin yan pag tinanggal natin, wala namang mga residue nakakabit. Ngayon naman kung gusto niyo ng repaint, ang pangit lang sa repaint, disadvantage is syempre yung stock na grab bar nyo, hindi nyo na makikita ulit yung totoong kulay. Pero kung gusto niyo naman maging permanent, wala namang problema yan. Also, kagandahan pa sa repaint is mamamatch nyo siya, pwede nyo siya mamatch sa kulay ng motor nyo, lalo na kung pinakulay nyo yung kaha, pwede nyo nang pasabay to. So hindi po seamless po yung kulay niya, maganda siyang tignan. Also pag repaint, wala kayong makikitang part na itim-itim, kasi take note, pag nag-vinyl wrap tayo, ito yung disadvantage ng vinyl wrap. Pag vinyl wrap po natin yan, may mga part dito na matitirang itim-itim. Kasi palagay ko hindi ko mabibinil wrap ng buo to kasi ang daming kanto. So maglalagay lang ako ng partition hanggang dito siguro, tapos sa kabilang hanggang dito. Kasi itutupi lang natin siya, hindi natin mabibinil wrap ng buo yan kasi magkakaroon ng maraming lukot. Pero yung dito sa taas, mabibinil wrap naman po natin yan. Pero hanggang dito lang siguro. Ayan. Yung mga part na medyo komplikado, doon lang tayo may hirapan. Pero all in all, kapag maganda yung pagkakalapat natin, maganda siyang tignan. Kapag tinignan lang natin sa bandang ilalim na anggulo, may part lang tayo makikitang itim-itim. Di tulad ng repaint, sobrang seamless lang niya. So yung mga gagamitin po natin, ito may heat gun po tayo. Pang-init po natin dito sa vinyl wrap po natin. Kagaya ng ginawa natin dun nga kay Scarlett. Para mabanat po siya. Gamit din tayo ng epoxy glue para just in case lang may mga nagpupumiglas na part sa likod na umaangat, madikit po natin sila. Kasi may mga part din kay Scarlett na dinikita naman natin yun ng shoe glue, yung pinakadulo or partition, para hindi po siya matuklap agad, lalo na yung sa may fender na laging nababasa. So yun, para ma-secure, pwedeng shoe glue, pwedeng epoxy. Suggest natin epoxy glue. So yun, start na natin. Syempre unahin na siguro natin itong puti. Ayan, puti. Kuha lang tayo ng size na lalapat dito. So inalkoholan muna natin yan para matanggal yung alikabok, mga dumi. Mas malinis, mas maganda. Tsaka para mas kumapit yung vinyl. Tapos gumupit lang tayo dito ng may pasobra guys. So lakihan nyo doon sa subject. Tapos nag-peel off lang tayo dito sa taas. Diyan yung umpisa natin. Huwag natin peel off agad lahat kasi kakapit yung alikabok, magkakaroon ng bulutong. Tapos heat gun natin, initin natin muna yung taas na part. Then sa part na to, tinanggal ko yung plastic na cover sa taas kasi naiinitan siya ng heat gun. So mas okay rekta-rekta diyan sa vinyl wrap. So init, tapos kinamay ko diyan, hindi na ako gumamit ng squeegee kasi mas okay sa akin. So kapag ilalapat siya, ayan, mas reliable sa akin kasi mas nakakapako kung may bubbles or whatsoever. Yun din, iwasan nyo yung mga bubbles guys. So ulitin lang natin process, init, tapos ilalapat gamit yung kamay. Ayan, halos natapos na natin gitna guys. Palabas na lang tayo, ayan, palabas. Tapos tuloy-tuloy na lang yan, konti na lang yan, diretso na lang naman. Komplikado lang dito, tapos bubutasin natin mamaya yung mga dapat putasa. So yun, tsaga-tsaga lang to guys. Tapos kailangan walang bubbles na natitira. Tapos eventually yung pag-init natin para bumanat po siya. So nasa control nyo na lang, huwag nyo masyadong tagalan para hindi mabutas. So yan, ulit-ulit lang din natin process. Tapos ginupit natin yung gitna guys para madali nating ma-bend yung gilid. Tapos na natin isang side ang kaso. Sobrang sa init itong part na to. Ayun na nga guys, sinasabi ko. Napunit siya. Gawa na lang natin ng paraan. Siguro tatapalan lang natin. Medyo konti lang naman. Yung part lang naman na yan. Ayun, tuloy lang natin dito sa kabilang part. Tapos ipaikot na natin siya sa ilalim. By the way, yung mga medyo sumusobra, pwede na natin gupitin para hindi na siya masyadong nakaharang. So make sure lang din na magtira tayo ng allowance para may tupi pa po natin siya patalikod. Ayan, dito na tayo sa kabilang side. Okay na yun dito. So kung mas prepare ko na daliri lang yung pinangdidiin ko kaysa sa squeegee, nahirapan ako sa squeegee. So preference nyo na lang. So ayan, nabalutan na natin yung upper part natin. May konting defect lang talaga. Pero yun, eto babawasan natin to ng mga 1 inch to 2 inch. Depende na sa inyo yan. Ang goal lang naman natin is ma-flip natin siya dito sa likod hanggang sa may tupi dyan. Pero hindi na natin goal na balutan ng buo yan kasi napaka-komplikado. So ayan, gupitin lang natin to. Ayan, walang tayo mga 1 inch to 2 inch para maganda po yung pagkakalapat kahit dito sa
likod. Tapos matanggal din yung mga sobra-sobra para malinis. So ipapaikot lang natin yan dito, tapos iinitin lang din natin dating gawin para mag-interlock siya, tapos maganda tignan. So yan, paikutan lang natin, dikit na natin. Yan, yun sa part na to, all goods naman yung naging output. So tuloy-tuloy lang natin yan hanggang dito sa dulo. Ano? Halos buo na. So ito na lang mga butas guys. And binutasan ko siya ng ganito. Initan lang natin para ma-shoot. Papunta dito sa likod. So ito, paparaanan pa natin ng konti. So yung naging solusyon natin dito, pinantay natin siya, tapos ginupitan natin ng kwadra. All goods na tayo, napaikutan na natin. Sobrang dikit naman niya, so hindi na natin kinailangan dikitan ng epoxy. Kasi tulad kay Scarlett, ganito lang din pagkadikit ko, wala naman masyadong nagpupumiglas dyan. So yun, sa taas, na-repair na natin yung kanina. Di naman siya masyadong halata, pero pag may time, siguro babalutan ko ulit to kapag sinipag ulit ng buo para matanggal tong patch na to. Pero di naman siya halata eh. Ayan, so yun, tingnan natin yung fittings niya. Ganda. So yung sa part ng butas, ayan, di na natin binalutan kasi tornilyuhan yan. Yung dito, all goods naman, malinis tingnan. Ayan, tas di naman halata yung dito. All goods, ayan, nakadepende na sa inyo kung paano nyo irarap yan. Pero ito, satisfied na tayo guys. Ganda ng kinalabasan. So pagkita ko sa inyo yung fittings, ayan o, ganyan siya, diba? Ayan yung sinasabi ko. Halos buo yung kulay niya ng motor, mas maganda siya tignan. Also, di naman nalayo yung kulay nito dito sa nirap natin, malinis pa rin tignan. So yan, bigyan ko kayo ng walkthrough guys. Linis oh, ganda. Alright, ganda, nice, all goods. So hindi naman halata sa ilalim. Ayan, basta importante sa gilid, narap nyo lang. Sa ilalim, hindi naman halata kung di kayo yuyuko. Ayan, may kita nyo yung kulay itim eh. Pero pag nakaganyan, all goods naman, point of view natin. O diba, in case man na gusto nyo tanggalin, tatanggalin nyo lang parang sticker, or kung may na-damage, pwede nyo palitan ulit ito. So yung wrap lang yung madadamage kasi siya lang yung nasa top layer. Yan, all goods na. So susunod na lang natin yung kay Scarlett. Okay na tayo dito sa Click version 3. Ganda oh. Excited na ako sa itsura dito kay Scarlett eh. Okay, itsura niyan. Diba, ganda. Ganda ng kinalabasan. Kinabukasan na po ito, proceed tayo sa pagbibinil sa grabber ni Scarlett. So isa kapatid ko, probably ulitin ko pa yun kasi hindi ko rin nagustuhan. Pero yun, at least natuto na tayo, alam na natin yung hacks natin. So yan yung grabber ni Scarlett na tanggal na natin yung kahapon. So yung gagamitin natin na binil is katulad din, ito yung tira doon sa pinangbinil natin sa kanya dito. So katulad niya yung kulay. Napakaganda nito pag natapos. So excited na ako. So dahil may idea na tayo doon sa kapon, natuto na tayo. Yung bala ko dito guys, yung sa part na to, medyo ibubuo ko na to kasi medyo flat naman, para hindi masyadong marami yung black part. Pati dito kung kaya, dito lang sa mga medyo lukot, dyan tayo mahihinto kasi hindi natin kayang ipaikot-ikot yan. Ayan, pati dito. So yun, alkoholan lang ulit natin guys para matanggal yung mga alikabok, mga dumi, para wala siyang mga tuldok-tuldok or mga bulutong. So nagustuhan naman kahapon ng kapatid ko yung ginawa natin, kaso nga napansin niya rin yung tinapal natin, kaya sabi ko sa kanya ulitin ko yon. So pag inulit natin yon, syempre mas better na yung magiging output. At check ko na lang kung mapapakita ko pa sa video yung pag-ulit natin kasi umalis siya, wala yung motor niya guys. So baka baka bukas or mamayang gabi ko pa mahawakan yung grabber nun. So yan, all goods na tayo sa alcohol. Sukat na tayo ng kakasya sa kanya na binil. Yung tactics ko dito, medyo lalakihan na natin yung gap kasi kahapon medyo nahirapan pa ako kahit nilakyan ko na. Ganyan. Yan, gupit lang tayo. Nagupit na tayo guys. Yung tactics ko ngayon, umpisan ko siya dito sa part na to. Pag dito kasi sa gitna, pahukay siya. Nahirapan akong mag-init at saka magdikit. So dito muna sa part na to, tapos sa gitna, tapos yun, palabas na. So yun, start natin.
pagkakaano natin dito. Tsaka ganda talaga ng ano, kulay natin, bloody red. Sok na sok yan. So yan, sa gilid na lang, tapos papaikutan natin. Medyo marami pa yung excess, so ipapaikot natin siya. Try natin na as much as possible. Konti lang yung itim. So yan, try natin. So, gugupitin lang natin yung excess part, pero this time, mas mahaba yung excess na iaalat natin para makuha natin yung goal natin. So, siguro mga 2 to 3 inches. Iipit na natin to patalikod. So, initin lang natin, tapos dikit. Don't wanna overthink it, baby. It's just me, your body, and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. So ayan, okay na tayo sa isang side so far. Okay naman, nagustuhan naman natin yung output. So tapusin lang natin siya para makita natin. Okay na tayo dito sa sides. Ayan, kung makikita nyo naman, napaikutan natin dito. Tapos wala tayong naging problema dito sa side dito. Lalo sa puti, nagkasugat siya part na dito. So ayan, ito na lang part na to. Tapos all goods na tayo guys. You know, napakalinis, napakaganda. Let's be goodbye, mine. Oh. Ayan, all goods na tayo, di ba? So, mas malinis siyang tignan compared sa una natin ginawa. So, yung reason, kaya ako din inuna yung kulay puti. Kasi, kapag nagka-error tayo, marami naman tayong extra. Di tulad yung bloody red natin, saktuan lang. At saka, may babalutan pa ako doon kay Scarlett. Kung kaya naman, ayan, yung pangalawang try natin. Pulido na siya. So, dito, iinitan ko pa ulit itong mga part na to. Babalikan ko lang ulit yung mga lumolobo. Para madikit pa ng maayos. May mga part pa na lumolobo dyan. Para madikit din ng maayos. So papasadahan ko pa ulit ng heat gun. Itong paikot. Ayan, okay na po yung grab bar natin. Nabalutan naman natin ng maayos. Wala tayong masyadong error. Tapos sa likod, as much as possible, binalutan natin yung kaya. At napaikot natin yan. So yan, hindi naman agad siya natatanggal dahil ininitan pa natin, pinasadahan pa natin. Napakalinis niyan tingnan, no? Napakagandang tignan. Match na siya sa kulay ni Scarlett. So ngayon, testing natin yung fitment niya. Ngayon ko pa lang to ilalagay guys. Ano natin. Nagmatch oh. Parang seamless na siya, di ba? Check natin sa malayo guys. Excited na ako. Grabe, ganda. Nagmatch na siya doon oh. Parang wala nang naliligaw na itim doon. Kasi nung una, nung itim yan, parang may naliligaw na kulay. So yan, nagmatch na siya sa kulay. Ganda. Sa kapit niya, ganun pa rin naman. Ayan, wala namang lukot-lukot. Nagagrab naman natin ng maayos. Okay pa rin yung purpose. Nagmatch niya sa kulay ng motor guys. Tulad dun sa kulay puti ng kapatid ko. Ganda. So okay na ako dito. Lagay ko na lang yung mga tornilyo. Tapos bigyan ko kayo ng konting montage. So yun, ganun lang po kasimpleng mag-vinyl wrap ng ating mga grab bar. Kung makikita nyo naman, maganda yung kinalabasan. Pati doon sa kulay puting Honda Click version 3. Maganda yung kinalabasan, nag-match po siya sa kulay ng motor. At mas gumanda yung dating. Continuous na po yung colorway ng ating mga motor. So yun, i-update ko po kayo sa kondisyon nito ang grab bar natin. After a week, after a month. Pero yun, nakita naman po natin na maganda yung pagkakagawa natin.
matibay, same as sa fairings po natin. So ilalagay ko po na yung link ng lahat po ng mga ginamit natin sa description para kung sakali man gusto nyo rin mag-DIY ng vinyl wrap, ng fairings, or ng grab bar ng inyong mga motor. Pwede po kayo maka-order sa description. Napakamura lang po ng mga ginamit po natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. DIY vinyl wrap ng ating mga grab bar. Ganda oh. Match na match niya. Bye bye.